Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curiag, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwan na galiban na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay sa kapamalaan at pinuno nito sa pagpapairal ng katarungan at mabuting pamamahala. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa bagong tipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Umahatol kayo ayon sa paghatol ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin." Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1. Ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamalaan, sapagkat walang pamalaang hindi mula sa Diyos, at ang pamalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 12, talatang 27. Ito po ang mensahe. Kayo ang lahat ay isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 1, talatang 21. Ito po ang mensahe. Kahit nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Yan. Ngayon po ipaliliwanag ko sa ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at kayo din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na gabay sa kapamalaan at mga pinuno nito sa pagpapairal ng katarungan at mabuting pamamahala. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating mga kapamalaan sa lahat na palagi nating isaisip na yung mga kapamalaan na yan na ginawa ng ating banal na Panginoon Diyos para gabayan tayo sa mabuting pamumuhay, para maiwasan natin yung ngit-ngit o galit ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya paggabay tayo sa ating pamalaan, pasakop tayo sa ating pamalaan sa pagpapasakop natin sa ating banal na Panginoon Diyos. At yung mga kapamalaan, kayo ay magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, sapagkat kayo ay ginawa ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya magabayan kayo ng banal na Panginoon Diyos para makapamahala kayo ng wasto, matuwid, makatarungan, mabuting pamamahala. At para makapamahala kayo sa gabay ng banal na Panginoon Diyos ay ang gabay ng banal na Panginoon sa Kristo na bilang itinalaga niya para pailalim sa kanya ang lahat ng kapamalaan, kapangyarihan, pamunuan. Kaya yung lahat ng mga kapamalaan sa gabay ng banal na Panginoon Diyos, papailalim tayong lahat yung mga kapamalaan sa Panginoon sa Kristo, sa kanyang pamamahala, sa paghahari ng Panginoon sa Kristo, papailalim lahat ng mga kapamalaan para kayo'y makapamahala ng matuwid, makatarungan at mabuti sa gabay ng banal na Panginoon Diyos. So yan ang kauna-unahan na dapat na matandaan at dapat na pamamahala na gagawin kung paano kayo mamamahala at makapamahala kayo ng matuwid. Pati yung mga namumuno dyan at mga mamumuno dyan o mga nasa kawani ng pamalaan. Pinakailangan ng pamalaan, siyempre karibat ng mga tao, papailalim natin sila sa Panginoon sa Kristo, ang kapamalaan. Hindi lang yun, buong bansa, tayong lahat ng mga tao dapat
pailalim tayo sa ating banal na Panginoon sa Kristo dahil yan ang nais ng banal na Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan at mapamahalaanan tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan na tayo ay mapamahalaanan tayo at mailigtas niya tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at makapamuhay tayo ng maayos sa ating pamumuhay na ito. Magabayan tayo na mayroon tayong pananampalataya na pamamahalaanan tayo ng mabuti hanggang sa pagdating ng takdang panahon o ganap na pamamahala ng Panginoon sa Kristo for the 1,000 years. Kaya yung mga kapamala, mga pinuno dyan, sa pamamahala nyo, yung mga pinuno, papailalim kayo sa Panginoon sa Kristo, yung pamahala, papailalim natin sa banal na Panginoon sa Kristo para makapamahala ito ng mabuti. Yun ang dapat na gawin natin. Yung iba naman kasi ay hindi ganoon ang kanilang ginagawa sa kanilang pamamahala. But definitely ito ang dapat na ang mga pamahala ni kumikilala sa Diyos, kumikilala sa Panginoon sa Kristo. Ngayon, ito ang gabay pa sa mga kapamalaan. Yung mga kapamalaan, dapat kapag namamahala kayo ay magpapahalaga at ganun din protektahan ng buhay at pagpapahalaga ng buhay. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo sa pamamahala niya. Kaya sa pamamahala niya bilang pagpapailalim nyo, papahalagahan nyo yung buhay at poprotektahan nyo ito ng mabuti ang buhay ng bawat mga tao. So ngayon, sa pagpapahalaga at pagprotekta ng buhay, kung papaano nyo itutuwid at ididisiplina ang mga nagkakasala at nagkakamali, ang pagbibigay pagkakataon sa kanila ay sila ay didisiplinahin, halimbawa sa loob ng kulungan. Yan, mayroon pa anong sa panay, ganun didisiplina sa loob ng kulungan at hindi aabot na yung mga tao sa pagdisiplina papatayin. So hindi sa kamay ng mga tao dapat yan, sa Panginoon Diyos dapat yan, kasi nga binigyan nga niya tayo ng pagkakataon. So yung pag-take niyan ng buhay sa Panginoon Diyos yan. Ngayon, yung mga kapamalaan na binigyan ng authority diyan, dapat sa gabay ng Panginoon sa Kristo ay bigyan ng pagkakataon yung mga nagkakamali, lalo naman napakabigat, meron kasing panuntunan, kagaya ng death penalty, lalo nung unang panahon, na kapag ikaw ay, kagaya ng ginawa kay Panginoon sa Kristo, kapag pang-abuso na gano'n, na umaabot sa kamatayan ay abuso, di ba? So yun. Kaya dapat hindi aabot sa kamatayan yung mga parusa. Dapat pahalaga ng buhay, bibigyan ng pagkakataon, lalong-lalo na sa paghatol, dapat tama ang hatol. Para kapag pinarusahan mo, lalo na, pagbibigay ka ng kamatayan, wala na. Kasi mali na yung hatol mo tapos papatayin mo pa. Kaya yung ginawa kay Panginoon sa Kristo. So kaya kinakailangan, bibigyan ng pagkakataon, magbago dun sa loob ng kulungan, walang death penalty. Anumang krimen pa yan. Bibigyan sila ng pagkakataon ng mga magbago kung pwede pang lumaya or doon na sila mamumuhay sa loob ng kulungan. Ganun papahalaga na poprotektahan ng buhay ng lahat ng bawat isa. Yan. Ngayon ay dapat tama ang hatol. Mula doon sa enforcement at doon sa paglilitis na gagawin, dapat tama, may equality. Hindi dapat hahatol ng mali. Kasi nga, ay hindi dapat magdusa ang mga hindi dapat magdusa na hindi naman dapat ituwid. Yun. Dapat may makatarungan kung paano itutuwid na dapat ikulong or meron dapat ituwid na hindi naman dapat ikulong, mga ganung mga bagay. At ang gabay pa ng banal na Panginoon para makapamahala ng matuwid sa ating pagpapailalim sa Panginoon sa Kristo sa kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita o kanyang paghahari, no discrimination. So hindi dinidiscriminate ni Jesus Christ ang lahat ng banal na Panginoon Diyos. Pantay tayong lahat sa kanya. So walang discrimination ng naman ng katatayuan sa buhay ng mga tao, lahi, status ng life, mayaman, mahirap, yan mga matanda, babae, yan, ano man gender mo. So walang discrimination ang pamamahala. Dapat fair ito sa lahat para maging makatarungan ka na namamahala ka, nakakahatol ka ng wasto. Kasi pag minsan kapag may mababang pagtingin, basura ang tingin. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, sa kanyang mga tayo isang katawan, isa lang tayo katawan sa loob ng sa pamumuno ng Panginoon sa Kristo. Kaysa tayo ng Panginoon sa Kristo, ang puno ay Panginoon sa Kristo. So pinahalagahan natin ang lahat ng mga bagay. So hindi naman pwedeng hindi. Kahit nga yung pinakang labasan ng ating dumi ay napakahalagang bagay niyan. Hindi mo pwedeng baliwalain yan sapagkat kapag binaliwala mo yan, tapos din ang lahat sa'yo. Hindi ka makakapag-rank model kapag mayroong kang putput sa tiyan mo, di ba? Kaya napakahalaga ng bawat mga bagay na hindi natin dapat babaliwalain.
Kaya anuman ang ganun ka man, nasa laylayan ka man ng lipunan, ganun kakahalaga sa ating lipunan ito. Kaya walang discrimination from justice, pamamahala at sa lahat ng bagay, di ba? So, yun. Kaya para maging makatarungan ang pamamahala ay yan, sa pagpapairal, ganun natin pinoprotekta, pinapahalaga ng buhay, no discriminations, fair yung justice, fair yung pagpapairal ng peace and order, may equality, no discrimination. Sa kaya maging fair tayo, ilan lamang yan sa mga gabay para sa kapamahalaan kung paano ka makapamamahala ng matuwid, makatarungan, yung mga pinuno at gagawin pamamahala ng pamahalaan sistema, mga namumuno, kung paano ka mag-implement at yung ipapatupad mong batas. Kung ikaw ay hindi lang bilang pinuno, how you implement it and how you make the law. Para kung ikaw ay presidente, kung ikaw ay mambabatas, siyang gumagawa ng batas, at maski naman nasa ahensya gumagawa ka ng pulisiya mo roon, ay dapat ikaw ay fair, no discrimination, di ba? Within that, maging maganda yung sistema ng pamamahala mo at hindi ito magkakaroon ng pamimili o pagpabor o kangikang inuman, di ba? Negosyante, pangkaraniwang consumer o whatsoever, di ba? So, yun. So kaya mga kabayan ng ating banal na Panginoon Kristo, Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo yung mga kapamanan. Ganyan dapat para tayo makapamahala ng mabuti dito sa ating paniniwalang Kristiyano. Then nagagabay mo ng kaligtasan spiritual, yung mula sa pamahalaan na namumuno hanggang sa mamamayan mo. May mga kaligtasan spiritual ka na paggabay sa kanila. At generally ay even though kahit hindi man nananampalataya yung iba, hindi man sila, wala man silang pinaniniwalaan, bahala sila sa sarili nila kung sino man, but you are definitely no discrimination kahit pa sa ang mayorya ay pinailalim ang pamahalaan sa Panginoong Kristo, but we do not discriminate kahit ano pang paniniwala nila, as long as the government common good is favorable, kagaya ng human rights, di ba? Bahala kang kung sinong pinaniniwala, basta naayon ka dun sa legality, di ba? At ganoon natin ipinatupad ng legality within the gabay ng ating banal na Panginoon Yesu Cristo. So yun. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa inyong spiritual na pamumuhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual, at pagdating ng takdang panahon, tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual doon sa judgment day na gagawin. Either ikaw ay makasama doon sa rapture, halimbawa sa panahon ito, or yung sinasabing rapture, yung iakit ka sa langit, hindi ka mamamatay, or else, kung ikaw man ay naabutan ng spoilage sa panahon ito, dumating si Panginoon Kristo, bago dumating, ikaw naman ay ikaw na unahang bubuhayin. Yung kauna-unahang bubuhayin at yung hindi mamamatay magsasama, yun doon sa 1,000 years, isasama sila. Yun ang pinakamaganda sa mga maliligtas na makasama ka doon sa 1,000 years. Kaya tayo ay pagsikapan natin masunod ng mabuting balita para makaisa tayo doon sa 1,000 years. Or else, doon sa pangalawang pagbuhay, doon ka na makakasama sa buhay na walang hanggan. So after ng 1,000 years, gugunawin yung mundo, magkakaroon na ng 1,000 years. So tayo ay pagsikapan natin ang ating pamumuhay, at lalo na yung pamamahala na yan, na ito ay nagpapairal kayo yung buong bansa pailalim natin sa Panginoon Diyos, para pagdating niya, tayo ay kanyang bigyan ng kaligtasan. Tayo ay hindi kasama doon sa pupugnawin pagdating noong pag-unaw. Halimbawa, dumating ngayon ay kung yung bansang Pilipinas, kasi 1/3 yung di-devastate niya, yung malaman nyo kung tig 1/3 na ng bawat bansa yun, kung kasama yung bansa, makasalanan yung bansa mo, ayaw maniwala sa Diyos. Baka yung buong bansa mo i-devastate, tepok lahat ng tao ron, di ba? Matitira lang 1/3. So yun, siguro hindi naman ganun ang gagawin ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, pero but definitely 1/3 of the earth, 1/3 of the humanity ay i-annihilate yan na pagdating ng kasi nga kasama yung mga demonyo na namuno, yung 666 na mamamahala, kasama yung mga mananampalataya sa kanya na 1/3 yun. Yan, silang lahat i-annihilate yan ng pagdating ng paghukom, at hindi sila mamunta sila sa impyerno. Kaya tayo ay manampalataya ng lubos, magabayan tayo, ipamala, makapamahala ka ng mabuti para tayo ay magkaroon ng kaligtasan bansang ito. At syempre, ang buong mundo, marami ang maligtas kung tayo mananampalataya kay Panginoon Kristo. Sapagkat yun yung batayan ng ating Panginoon Diyos, ang mabuting balita at ang pananampalataya kay Panginoon Kristo, kaya siyang pinagabay sa atin. Yan.
At doon sa Interfaith Unity ay sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ng kanyang presensya sa mga oras na ito, na magabayan ng kaliwanagan ang bansang ito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at ang buong mundo sa mga oras na ito, na magabay ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria. At kayo ay mahikayat ko sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Papaigting ko ang inyong pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, ang lahat ng mga Kristiyano, at maging hindi nananampalataya, kayo mahikayat ko sa pananampalataya. At iba't ibang pananampalataya, kayo mahikayat ko na kayo ay mahikayat ko sa Interfaith Unity para mag-unawan tayo naman ng mga relihiyon para sa kaligtasan ng spiritual natin na makapagpahiran tayo ng mabuti. Yan. Sana ay pagliwanagan tayo palagi ni Banal Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. Pagabayan tayo ng kanyang kaliwanagan mula kay Banal Santa Maria. Pagabayan niya tayo doon sa kanyang mga angel of virtue o mga anghel para tayo bigyan ng magandang panahon, magandang pagpapala. So yan. At iba't ibang gabay ng Banal na Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos sa atin, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. So, na iba't ibang mga paghihimala na maaaring ikabay sa atin para sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At doon sa Interfaith Unity, sana maliwanagan yung bawat mga reliyon, Banal Santa Maria, magkaisa tayo diyan. Unawain natin yung ating mga reliyon, maging yung iba't ibang Kristiyano na may iba't ibang way in faith to Christ, in faith to God. So tayo ay magunawaan para hindi tayo nagkakaroon ng sigalutang bagkos na nauwi sa awayan, karahasan, digmaan. But ang mangyayari ay maiwasan yung mga ganyan sa pamamagitan ng pagpapair ng kapayapaan, unawaan, kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan. Iba't ibang mabuting aral, makagabay tayo sa bawat pamilya, community, bansa at buong mundo. And then, lalo na doon sa pamahalaan, mga kapamahalaan na mamahala ito ng maayos yung mga kapamahalaan sa gabay ng mga relihiyon. At sa CBCP and Vatican Church, maliwanagan ngayon ni Banal Santa Maria na mabuting balita, patuloy niyo pagbuklorin ang katauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nagpapakumbaba, madalangin ng kapangyarihan, ng gabay ng kapangyarihan at paghihimala ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo. Sana patuloy niyo isugo ang Banal na Santa Maria sa ating gabayan tayo ng presensya niya, pagmimilagro at gabay mismo ng Panginoon Diyos ng kanyang kapangyarihan sa atin, ng kanyang pagliliwanag ni Panginoon sa Kristo. Yan. At maliwanagan kayo sa ating bumabahagi ng mabuting balita at iba't ibang ayuda ng kanyang pagpapala kapangyarihan sa atin. At lalong-lalo na sa paggabay natin sa kapamalaan na tayo bilang isang pangkaraniwang naglilingkod sa Panginoon Diyos ay magabayan sa ayuda ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, yung kapamalaan sa paggabay ng mabuting balita mula sa atin, na ito ay mamahalan ng mabuting matuwid at yung mga tao ay magkaroon ng mabuting pamumuhay mula sa kanilang mabuting pamamahala. Kaya yung mga kapamalaan, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria, mamahala kayo ng mabuting matuwid, tugunin niyo yung karapatan ng tao, sa gayon yung mamamayan ninyo makikinabang at makapamumuhay sila ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan, katarungan. Diba? Higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo ng mapayapa, maunlad. At higit sa lahat, tayong lahat ay maging matibay sa pananampalataya anuman yung ating sitwasyon sa buhay para sa ating kaligtasan spiritual at mabuting pamumuhay. Magandang nga po sa inyo lahat at God bless you. At sana patuloy tayong pagpalain, protektahan at sama-sama tayong mumuhay ayon sa mabuting